Dito sa Bulacan, ang tulay ng Lisyada Kupang sa boundary ng Pandi at Bustos, sari-saring kwento rin ng katatakutan ang pinaniniwalaan ng mga residente. Pero ang ilan sa kanila, naranasan daw mismo ang kababalaghan. Gaya ng 16 anyos na si Warren. Mag-alas 12 raw ng hating gabi noong 2020 nang dumaan siya sa tulay na ito habang papauwi na sana sa bahay. Pagdaan ko po dito, bigla na lang pong may sumakay. Tapos po, bigla na lang pong parang po yung manibela, manlikot po. Para pong mabubal po ako. Tapos bigla na lang nawala. Pagtingin ko po sa salamin, wala na. Pero ano yung nakita mo sa salamin? Diyaw na puti. Pero po mukhang din po nakita. Ano yung naramdaman mo? Manlamig po, tapos po bigla na lang umiyak sa bahay. Tatakot. May paniniwala ang mga taga rito na minsan daw may pinagsamantalahang babaeng nakatira malapit sa puno ng akasya sa may dulo ng tulay. At pagkatapos ay sinunog umano ang kubong kanyang tinitirhan. Rape victim po na humihingi ng, sabihin natin na justice sa kanyang pagkamatay. Kaya Yung sinunog para hindi siya lugar makapagsumbong. Ang kaluluwa raw ng babaeng ito ang pinaniniwalaang umaangkas sa mga dumaraang motorista. Iba naman ang kwento ng barangay chief sa lugar. May nakikiangkas din daw na babae sa kanyang karanasan nito lang Setyembre. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa dahil may kasakasama siyang mga bata. Nakita ko yun. Dinalawan ko eh. Papasabi sa akin, pakay ka pwede patid. Sige, sumakay na ako yun sa patrol. Nung kami lalakad na yun, wala eh. Nung pagsakay ko sa patrol, sabi ko, Nay, nasa ka? Maputi yung damit niya. Puti yung damit. Eh, yung mga anak? Ganun din. Nakapantalon, nakabarong. Ayon sa tourism officer, bukod sa kwento ng babaeng pinagsamantalahan, mag-inang na hit and run, marami pa raw ibang kaluluwa sa lugar ang humihingi ng katarungan. May mga tinatapon na bangkay dito, mga salvage victims, mga rape victims. Kasi dito sa side na to dati, ano yan, puro damo, talahib. Kaya madaling maitago yung mga bangkay na itinatapon dito. Madalas din daw ang aksidente sa lugar, kaya't mas nagiging maingat ang mga dumaraan dito. Pero hindi pa rin talaga maiiwasan ng mga disgrasya. Gaya na lang ng mismong aming nasaksihan noong gabing kami ay bumisita sa lugar. Noong gabi ng aming shoot, isang motorista ang inabutan naming nakasalampak sa kalsada. Ano po nangyari? Siya? Overtake siya, may kasabay siyang Tamiya. Pag overtake niya, pumasok na siya sa amin. Laki ng sugat. Nakainom po kayo? Nakainom po kayo. Ano po nangyari kanina? Hindi po alam eh. Hindi nyo nakalimutan nyo na? Pero mag-overtake dapat kayo? Hindi ko na pala nangyari. Tay, mag-ingat kayo ha! Bagamat sa pagkakataong ito, aminado mismo ang naaksidenteng lango siya sa alak ng panahong iyon. Hindi na raw maiaalis sa paniniwala ng mga taga rito ang kwento ng mga babaeng misteryoso. Nagdesisyon na kaming bumaba sa ikalawang palapag ng ospital. At doon, may nahagip na naman ang aming kamera na tila gumagalaw na puting imahe ng katawan ng babaeng sumisilip sa gilid ng bintana. Gusto kong makasiguro kung ano nga ba ang nakuna ng aming kamera. Kaya muli ko itong sinuri sa computer. Nang ma-enhance ang video,
nakumpirma kong wala palang kakaiba at misteryosong imahe sa bintana. Posibleng dala na rin ang takot ko ay naglalaro na ang aking imahinasyon. Gayunpaman, tila ayaw kaming tigilan ng mga kakaibang tunog na nasagap ng aming kamera. Sa di kasi maipaliwanag na dahilan, may maririnig muling huminga sa aking maliit na mikropono. Noon daw, may boses ding madalas naririnig si Tatay Ricardo. Ng babae. Basta tuwing hating gabi yun, tinatawagan ako. Mga 1 buwan yun. Araw-araw o gabi-gabi? Gabi-gabi. Oo, gabi-gabi. Pupunta ako doon sa kapitbahay ko, kung dati Norma, para dahil kaboses niya. Mga tulog na eh. Oo. Paano matatawagan ako? Paano nyo naririnig yung tawag? Nakita ko nga doon sa bintana namin yung babae. Oo. Yung nakita nila rito. Na walang ulo? Oo. Ano yung nakita niyo? Paniwala ng mga taga rito, hindi raw talaga maiwan-iwan ng negatibong elemento ang ospital dahil na rin daw sa kagagawan ng ilan. Sabi kasi din po nung iba, yung ibang mga nagtatambay dito, ginagawa tong parang, yung kasi mga ibang kabataan na pupunta dito, nagsashabu, gano'n, nagda-drugs. Kaya kadalasan mga umakit dito yung taga-baba, tas gabi na, nandito sila umakit ng mga nagiinuman, gano'n po. Mahirap mang maipaliwanag ang sari-saring kwento na tila tumutugma sa aming mismong karanasan dito. Tuluyan pa rin pinaniniwalaan ng ilan ang ganitong pagpaparamdam at kababalaghan. Dahil hindi naman kailangan lahat ay maintindihan para makinig, maging sensitibo at irespeto ang mga pilit na ipinahihiwatig ng mga tahimik na sigaw na ito. Ako po si Mariz Umali at ito ang Eyewitness.